Welcome back to my channel. I'm House TV. Gumagawa nga po ako ng vlogs about sa lots for sale, house for sale, condominium unit for sale. 3 types po ng lots yung binibinta ko. Number 1, farm lots. Number 2, residential lots. Number 3, commercial lots. Saan po ba yung mga farm lots na binibinta ko? Sa barangay Alayhain, Ilya, Rizal. Ganon din po sa may Antipolo City, San Mateo, Rizal, and Montalban, Rizal, Binangonan, Rizal, Angono, Rizal, Tanay, Rizal, okay, Cavite, Nasugbu, Batangas, Padre Garcia, Batangas, din sa Cavite, sa Tagaytay, Barangay Hunyo, house and lot, may binibinta ko dyan. Dasmariñas, Cavite, may binibinta ko lots. General Trias, Cavite, may binibinta ko dyan lots. Imus, Cavite, may binibinta ko dyan lots. Tarlac City, may binibinta ko lots dyan. Pampanga City, may binibinta ko ng lots dyan. Baguio City, may binibinta ko lots. Palawan City, may binibinta ko lots. Condominium unit for sale, may binibinta ko sa Cainta, Rizal. Tabi lang po ng highway, Barangay San Isidro. Condominium units for sale sa Ortigas City, may binibinta ko dyan ng condominium units. Makati City, may binibinta ko dyan ng condominium units. Sa Quezon City, may binibinta ko ng condominium units. Manila area, may binibinta pa akong condominium units. Tagaytay City, may binibinta pa ako na condominium units. Palawan City, may binibinta pa ako dyan na condominium units. House and lot, may binibinta pa ako na sa Barangay Kupang, Antipolo, Rizal. House and lot, may binibinta pa ako sa Barangay San Jose, Antipolo, Gran Monaco. Cainta, Rizal. Sa may Brookside, Sunset Drive, may binibinta po ako dyan na house and lot, Gran Monaco. Barangay Hunyo, Silang Cavite, Tagaytay, may binibinta po ako dyan na house and lots. Laguna, Barangay Punta, Laguna, may binibinta po ako dyan na house and lots. Pampanga City, may binibinta po ako dyan sa Pampanga na house and lot. Baliwag, Bulacan, may binibinta po ako na house and lots. At marami pa pong area. Contact lang po kayo dyan sa cell number ko, may Gmail po ako ng pre-tripping kung saan lugar po nasabi ko yung mga binibinta ko ng condominium units, house, kung saan area gusto niyo bumili ng house and lot, gusto niyo bumili ng farm lots, residential lots, commercial lots, meron po ako dyan na ino-offer sa inyo. Kontakin po ako rin dyan, pre-tripping, Saturday morning, but short buyer only. Okay, so, bago po dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-likes, and paki-share sa gusto po ninyo na itong ginagawa ko na pag-tips tutorial, pag-vlogs ng mga properties. For investment, pwede rin po yung mga sinabi ko, house and lot condominium units. For example, bumili ka ng bahay or may hulugan ka na bahay na 5 million. Example, yung 5 million na binili mo bahay ang reservation, 20,000. Ang down payment, example, 20%. Mahigit 1 million yung example niya, kung 20% yung down payment mo. Ang monthly, halimbawa niya ay 30 to 40,000. Tapos nasa abroad ka. Ito po yung magandang gawin. Tips ko sa inyo. Kung nasa abroad ka, may pang-investment ka sa bahay. Siyempre kung nasa abroad ka, habang bata ka pa, mag-invest ka na po sa magandang investment. Ito po yung number 1 talaga na investment. That's, ako po nagsasabi sa inyo, napakagandang investment po ng lots. 1,000% sinasabi ko po sa inyo. The lots is the highest value, increase value every year. Mag-increase pa yung money mo every year. For example, bumili ka ng lupa na 30,000 per square meter ngayon, 2025. Nasa loob ng subdivision, 30,000. For example, 2025 ngayon. Pagdating ng 2030 yan, 40,000 per square meter o 45. Magkano ng tinubo mo per square meter, di ba? Ilang libo na. 15,000 per square meter. Ay kung yung nabili mo ay mga 100 square meter o 500 square meter, wow, easy money, passive income, di ba? Ganyan ka ganda yung investment sa lupa. Kayo,
Anong investment ninyo? Comment sa baba. Ikaw, gusto mo bang mag-invest ng lupa? Oo. Ikaw, kaibigan, may pera ka ba? Gusto mo mag-invest ng lots? Tapusin ng video na ito. Ang lupa po, para sabihin ko sa inyo, habang tumatagal, nag-i-increase po niya ang value niya, lalo na kung nasa mga executive village. Kung kayo po ay may pang-investment, naghahanap kayong example, sabi mo, sa isip mo, anong magandang investment ko ngayon for 2025? Wala kang kalamalan sa investment mo na papasukan. Subukan po ninyo lupa. Walang kalugi-lugi sa lupa. Pagkabili mo, kunin mo na lang yung title niyan o clean title ng lupa. Pag nasa iyo yan, kung nabili mo naman lupa ay wala sa loob ng subdivision, ipasurvey mo para alam mo yung exact. Siyempre, meron yan na natawag na blueprint. Pag yung nasurvey, swak na swak yung kung ilan talaga, kuha mo, kung ilan yung sukat. Yun yung maganda, bakuran mo na. Then, iwanan mo. Basta may bakod lang, iwanan mo. Punta ka sa abroad. Ilang years ka na? 20 years or 30 years, 5 years. Kung may lots ka na nabili mga 24,000, tapos nabili mo na mga 5 million, pinahinog mo ng 5 to 10 years, lalo na kung 20 years. Yung alam mo ba yung kung nabili mo 5 million, tapos mga 20 years ka, baka yung pagbihinta mo yun, 30 million, magkano ng tinubo mo? 25 million. Wow, ganun ka-easy money yung lots po, kung nakasabi sa inyo. 1,000%. Napakagandang investment ng lots, kung nakasabi sa inyo. Magbabayad ka dyan na tawag na amilyar, yung buwis, yung yearly. Yun, ikaw ba naman, tumubo ka ng, ang puhunan mo, 5 million, tapos tumubo ka ng 25 million. Then kung sa looban ng year na yan, na buwis mo yung mga 5 million or mga 2 million, magkano yung tinubo mo? Mahigit pa ng 20 million, ang laki. Diba? Hindi ka naman magabayad ng ganyang kamahal eh. Lalo na kung lots may halimbawa nasa bandang bukid o sa hindi matao, mura lang ang kanyan. Value ng lots. Tapos pag tumagal, pinahinag mo, mamahal na siya. Tapos yung anong tawag dito, amilyar o buwis, hindi yan sobrang laki kung nandun sa kabundok-bundukan yan. Yung mga sa subdivision, ganyan din yan. Pag sa subdivision, example, bumili ka na lahat sa subdivision. Tapos sabi mo ay, sige, biling ko lang kasi may pera pa ako. Sayang, baka maubos yung pera ko. Ganyan yung ibang may pera. Kasi pagdating ng araw, nakikita ko doon sa nag-vlog, magandang investment yung lots. Tapos may pare ka, may business partner ka, at biglang, pre, baka may alam ka na lupa. Gusto ko na sa loob ng subdivision, yung executive village yun. Kung naisip mo, binta mo na yan kay pare mo or sino pa man na friends mo. Ibinta mo. Kung nabili mo yan ng 5 million, tapos 2 years, ibinta mo na ng 10 million. Pag tumawad, ibinta mo ng 7 million. Ito bukang 3 million, di ba? Ganun ka-easy yung pagbinta ng lupa. Kung wala kayong alam pa sa pagbinta ng lupa. Papahinugin mo yung pera mo dyan. Habang tumatagal, mag-i-increase value. Pero ito yung na-experience ko bilang real estates na vlogger o real estate sales talk, specialist, ano pa man, marami kong sinasalihan na real estates. Marami nagsasabi na napakaganda talaga ng lots. Ako nagsasabi yung kapatid ko kasi bumibili siya ng lupa, pero maliit lang, bibili niya ng 25,000 na lupa, then pag naka 5 years, bibinta niya ng 50,000. Di ba, tumubo na siya ng kalahati. Kalahati. Anong ginagawa niya? Patulog-tulog lang siya. Hindi naman yan nilinisan kasi andun lang sa tabi ng bahay namin yung lupa eh. Ganyan ka-easy money. Lalo na kung nabili mo yung lupa nasa tabi ng kalsada. Talagang 1,000% kaibigan. Mag-i-increase value yan. Pero mas lalong mag-the best kung nasa loob ng subdivision. Alam mo, maraming mag-i-interest ng lupa na yan kung nasa loob ng subdivision. Tapos, kakilala ka. Maraming alihinitas kasi sa loob ng subdivision, may mga guard. Safe kasi pag nasa loob ng subdivision, yung lupa mo, hindi yung papasukin ng mga kawatan. Kaya yung iba, di ba, karamihan sa loob ng subdivision. May swimming pool, clubhouse, volleyball court, kompleto na pating road. Kesa magpagawa ka ng bahay, ang laki kasi na maintenance kung magpapagawa ka ng sarili mong bahay. Ang laki.
Mag-maintenance ka sa mga pintura, kung ano, ganun, kung sira. Hindi kaya subdivision, kung may bahay ka, ang ambag-ambag, yung mga home association ng tawagin, homeowner, yan. Yan yung, ambag-ambag sila, kaya mura, ganun din sa kondo, ambag-ambag sila sa mga homeowner. Guard, maintenance, properties, yung mga nag-aayos, nag-renovate ng mga properties o bahay mo, kondo, mura lang pag sa loob ng subdivision ka nakabili or sa loob ng sa mismong kondo kasi marami kayong ambag-ambag. Yan yung kagandahan. Okay? Sa gusto mong investment o mag-trading sa mga pinabinta kong lots, yan, kontakin lang po kami. Pre-trading po, but your buyer only. Pero kung gusto lang niyo magpa-trading, pwede na rin. Baka magustuhan ninyo. Gusto niyo mag-investment, pwede sa office. Online soon, di ba? Kung magkakilala kayo dito, friends, family, friends, baka pwede mo samahan yung agent na nakita kong vlogger. Punta ka sa office, pirma ako. Then yung bank to bank. Okay. Pwede po yung ganun, trading ninyo. Basta kasama ako. Pwede nga yun. Online doon sa Facebook ko, habang nag-trading kayo para actual. Parang actual ka na rin. Online ka, kasama, meron ka na authorized personnel. Halimbawa, friends mo, close friend. Kapatid mo, son, or daughter, grandmother, granddaughter, anything, uncle, auntie, gano'n. Basta mayroon ka na papasama sa tripping sa akin sa abroad ka, pwede na po yun. Kasi, bank to bank yung bayaran, bibira pa yan ng bangko kung clear ba yung developer, gano'n yun. Maganda bank to bank kasi bago yung bayaran ng bangko, sinasala yan or masinsina na ano ba yan? Totoo ba yung subdivision na? Hindi ba yung fake? Kasi kapag binayaran nila agad yan, wala naman pala yung pinagbibinta. Ang nangyayari dyan, sila yung mga kasuhan, di ba? Naniniwala kayo. Kaya yung bangko, pag bayad ka dyan, napakaganda magbayad sa bangko kung properties, kasama mo yun, ganyan. Bibiripay yan ang maganda ng bangko. Siyempre, nakasalala yung pangalan nila. Yung bangko sila, yung pangalan nila. Makakasuhan sila dyan, di ba? Plunder ang kaasa mo dyan. Pag yung binayaran mo, wala ka lang binibinta, yung diba may ganun, bugos. Iwas ka sa bugos. Napapansin niyo naman yung vlogs ko, diba? Yung mga lugar kong pinupunta, nakikita niyo. Yan. Kaya legits, diba? Nagla-live ako sa Facebook ko, diba? Panoodin niyo. Baka may idea kayo, bumili ka doon sa tao na palagi nagla-live. Nag-vlogs, diba? Okay, sana po nagustuhan niyo yung pag-tips tutorial ko. Sa mga investor po natin dyan, sa mga nasa abroad po natin OFW, baka gusto po ninyong bumili ng binibinta ko na mga lots, puro investment po ninyo, mga house in lot. Pahabol ko nga lang po, kami po ay nagko-constructs ng bahay, baka po ninyo gusto magpa-constructs ng bahay, residential and commercial, sa office po. Pag gusto po ninyo magpa-construction ng bahay, meron namang gusto nila na yung developer, kilala nila. Ayaw nila daw umupa doon sa mga construction na hindi nila kilala. May ganun. Kaya yung iba nagpapakonstruct sa company na kilala nila. Example sa amin, bumili ng lupa tapos may house construction. Doon na rin nagpapakonstruct. Yan, maganda. Kontakin po ako ninyo kung gusto niyo magpa-house construction. Karamihan nagpapa-house construction yung mga babae na mayayaman, di ba, yung nasa abroad. Tapos, meron silang family na nagagay. Titingnan yan araw-araw kung ilan na yung nagawa, ano yung mga natapos, ganun. Pagka nagpapa-house construction kayo sa amin. Meron kayong mga tao dyan, magtitingin araw-araw kung okay ba yung gawa, ganun. Okay? Comment and like, share sa bago dito sa channel ko. Thank you for watching. I'm House TV. Bye-bye.